Yes, Lord. Babasahin ko na po. Sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Hallelujah. Sa English po mga kapatid, for we walk by faith, not by sight. Amen. Praise God. Hallelujah. Itong exhortation ito mga kapatid ay pangkaraniwan naman po ito bilang mga Kristiyano. Amen. Kung ating pong mapapansin ang ating sarili, we live by faith, not by sight. Bakit po tayo narito ngayon? Bakit po tayo nakaupo dyan sa mga upuan na ito? Dahil po tayo ay meron tayong pananampalataya. Amen po ba? Amen. Palagpagan muna natin ang Diyos. Hallelujah. Faith is the substance of things. The substance of things for hope. Or the evidence of things that have not seen. Ito po ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Amen po ba? Kasi po tayo minsan sa ating sarili, if we suffered famines, kagutuman, if we suffered more trials in our lives, makikita po natin na lumalabas po na wala na tayong pananampalataya. Why? We are empowering our faith. Amen. Sa mga oras na ito mga kapatid, gusto kong palalakasin natin ang ating pananampalataya. Amen. Bakit mga kapatid? Who are those people or those men having faith? Those people who are righteous. Amen? Paano po natin masabi na tayo ay righteous? We cannot please God if we have no faith. Amen? We cannot please God. Hindi natin mapapurihan ang Diyos. It is very impossible or impossible to please God without faith. Amen? Kung atin pong napapansin po, sa 11.6 ng Hebrew, ay 11.7 ng Hebrew, babasahin ko po sa Tagalog. Hallelujah. 11.6 ng Hebrew. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Amen. We are now gathering here. We are showing our faith to God. Amen. Bakit po tayo nandito ngayon? Dahil meron po tayong pananampalataya. Ang sabi nila, sobra kang banal kapatid. Anong sabi ng 1 Peter 1:16? Yamang banal ang tumawag sa inyo. Kayo din naman ay magpapakabanal. Amen? We force ourselves to be saints or to be righteous. Amen. Bilang mananampalataya po mga kapatid, pinipilit nating maging banal tayo sa harapan ng Diyos. In every move that we will do, makikita po natin na maging banal tayo. Ayaw nating lumakad na lihis doon sa katotohanan. Amen? Ang lupang ito, maraming tao nagsasabi. Hallelujah. We cannot please God without faith. Okay. What are the characteristics of faith? We must know it. Okay. Number 1. We have 7 characteristics of faith. Number 1, mga po makikita doon sa Hebrew, chapter 11, verse 1, number 9. Unang-una po, blessed hope. Tayo po ay mapalad po tayo na meron tayong hinihintay na pag-asa. Amen. Our labor is not in vain unto the Lord. Amen. Ang ating pagpapagal ay hindi walang kabuluhan sa Diyos. Marami po nagsasabi, parehas din naman yan Katoliko at sa kabulangin, isa lang po yan. Hindi po mga kapatid. Sapagkat tayo, dahil sa ating pananampalataya, sa mga bagay na darating na hindi natin nakikita, naroon po lalong lumakas ang ating pananampalataya. Amen po ba? Pagpagkan natin ang Diyos. Hallelujah. Sa Tito 2:13 mga kapatid, nahintayin niya ang mapalad na pag-asa, ang pagpapakita ng dakilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kung tayo hindi tayo umaasa na mayroong Diyos, hallelujah. Kung hindi tayo nanampalataya na may Diyos, hindi tayo lumalapit sa Diyos. Amen. Kung ating titingnan po, Jesus Christ is coming very, very soon. Okay. Jesus Christ is same yesterday, today, and forever. Okay.
Kung makikita po natin yung mga pananampalataya po ng mga tao, si Juan, si Pedro, Santiago, nung sila po yung mangisda sa tabing dagat. Hallelujah. Pansinin po natin. Inabot po sila ng madaling araw at wala po sila nagkakuha ng isda. Even a single fish, piraso, even a single, isang pirasong isda, wala silang nakukuha sa lahat. Amen. Hallelujah. Pero nung makita nila sa pangpang, nung sila pauwi na mga kapatid, hallelujah, makita nila ang Panginoon nakatayo sa may pangpang. Ang sabi ng mahal na Panginoon Kristo, ihulog ninyo sa gawing kanan. Hallelujah. Anong ginawa po ng mga alagad? Inihulog nila ang mangpang. Because of faith. Okay. Tayo po ay mayroong faith. Palagpakan po natin ating mga sarili sa Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Number 1 is the blessed hope. Hallelujah. Number 2 is the wisdom of understanding. Hallelujah. Basahin ko po mga kapatid. Sapagkat sa pamamagitan nito, hallelujah, ang mga matatanda ay sinaksihan. They are the witness. Hallelujah. The elders are the witness. Sa pananampalataya ay natatalastas natin ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. This is an invisible creation of God. Hallelujah. Kung pansinin po natin mga kapatid, invisible creation of God through His Word, hallelujah, everything was created. Amen? Lahat ng bagay ay nagaganap. Hallelujah. Pero binigyan tayo ng talastas at pangunawa upang ang bagay na ito, hallelujah, ay ating pong may testimony sa lahat ng dako na ang tayo ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Hindi po natin makikita mga kapatid. Hallelujah. I'm using my, ito pong aking partition na ginamit, kaya ipangkaraniwan naman po ito mga kapatid. But what I need is to empower all our faith here while we are gathering in His church. Para lumakas po tayo. Hallelujah. Hindi po tayo lalong maging lukuhan. Hindi po tayo pwedeng maging malamig pag mga kapatid. Bagkus lagi nating painitin. Hallelujah. Sapagkat sa bawat oras sa ating buhay, dinadalisay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Dinadalisay po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Palagpagan natin ang Diyos. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, dito sa wisdom of understanding the creation of the world, hallelujah, may kita po natin kung gaano kadakila ang Diyos. Na siyang ating inaasahan. Na siya before the foundation of the world, we are so blessed. Why? Tayo po ang kanyang mga tinawag. Tayo po, we are the chosen people of God. We are the chosen children of God. Amen po ba? Tayo po ay pinili ng Diyos. Hallelujah. Ang araw na ito ay ibigay ng Diyos atin. Hallelujah. We are the steward on earth. Steward lang po tayo. Katiwala lang po tayo. Ang ating buhay gamitin natin upang papurihan natin ang Diyos sapagkat meron po tayong pananampalataya. Hallelujah. Ganun po kabuti ang Diyos sa ating buhay mga kapatid. Gusto ko naman po, hallelujah, yung mga characters po sa Bible, diyan sa Hebrew chapter 1 hanggang 9 mga kapatid, i-refresh ko lamang po kung paano natin sila mawilitness ngayon. Hallelujah. Para po makita sa ating mga puso na ang mga taong ito ay hindi lamang pala ang ako ang dadanas. Maging sila. Hallelujah. Kaya mga kapatid tayo, na narito ngayon sa ating iglesyang ito. Munting iglesyang ito. Hallelujah. Pero sabi ng Diyos, ang munting iglesia, yun yung kinalugdan niya. Hallelujah. Maraming iglesia ng Diyos. Well, hindi man tayo mga kapatid nag-blasphemy sa iba mga kapatid subalit. Kung ang munting iglesia ng Diyos ay maging kalugod-lugod sa Kanya sa ating paghandog ng ating mga pagpupuri, pagsamba, hallelujah, pag-aawitan sa Kanya mga kapatid. Dito po niya makikita. At sa lahat ng tao na nakakarinig ngayon na meron tayong pananampalataya sa Diyos na milalang ng langit at lupa. Amen po ba? Hallelujah. Dito po mga kapatid, hallelujah. Nakikita po natin sa pangatlo, the characteristic of faith. Pangatlo, excellent sacrifice. We need to have a divine offering. Ano po ito mga kapatid? Divine offering. Kung makikita po natin si Abel at saka si Cain, hallelujah. Doon po natin makikita, basahin ko po dito. Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain. Lalong mabuting hain, ang sabi ng Biblia. Kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito ay sinaksihan